Pakinggan muna natin yung reason ni Bongbong Marcos kung bakit niya hinahir si Torre bilang isang PNP chief. Today, we witness more than a ceremonial change of command. We come together to reaffirm a shared responsibility, a responsibility to uphold peace, to preserve justice, and To uphold peace. To preserve justice. Meron bang peace doon sa Davao nung ginawa nila yan? Meron bang hustisya doon? Kasi as far as I know, nag-issue ng TRO ang Davao RTC. Umalis na sila doon sa compound after 3 days. 16 days pa rin sila nagstay. Hindi nila in-honor. Bagkus, dinimanda pa nila yung judge na nag-issue ng TRO. O hindi ba? Saan ka makakita ng ganyan? Upholding the law daw yan, ha? And maintaining peace. O sige, ano pa? protect the dignity of the Filipino. Dignity. Oo, yung dignidad daw, dignidad ng Pilipino. Alam nyo ba yung dignidad ng Pilipino? Niyurakan nila doon, hayop na yan. Walang matulugan yung mga tao doon dahil sila natutulog sa tulugan nung mga nakatira doon. Hindi makakilos yung mga tao doon for 16 days dahil putang ina yung mga manyakis na mga mata nila. Ang gaganda pa naman ng mga taga KOJC, mga parang laway na laway. Sabi ko nga sa'yo, sinasabi nila si Pastor Apollo Kibuloy daw yung manyakol. Eh sila tong putang ina pag nakakita ng babae dun sa Kingdom of Jesus Christ, kulang na lang magsarili. No, di ba? Oh, naglalakad, tititigan nila hanggang hindi naman sanay yung mga tao doon ng ganun kasi nga yan ay banal na dako. Ang mga lalaki at saka mga babae nga dyan hindi nagsasama para sa Iglesia ni Cristo din. Di ba sa Iglesia ni Cristo yung pag magsisimba ka hiwalay babae at lalaki. O dito sa kanila ganun din, hindi rin pwedeng basta mag-uusap yung babae at lalaki kasi merong yan, no? Pag babae, mga babae lang, pag lalaki, mga lalaki. Unless lang talagang yung ministry nyo kailangan mag-coordinate, doon lang kayo mag-uusap. Pero kung wala kayong kumbaga connection sa isa't isa, yung mga ministry nyo hindi naman konektado. Hindi sila nag-uusap-usap diyan. Nirerespeto nila yung espasyo ng bawat isa. Ganyan yan. Tapos mga pulis, putsang ina. Yung mga pulis, kung nasa yung mga babae, nandoon din sila. Meron nga isang instance dyan sa KOJC na nagkakagulo kasi yung abogado ng Kingdom nagagalit sa mga pulis na, sir, baka naman pwede, tent yan ng mga babae, umalis yung mga lalaki. Ano na kayo yung mga puwet nyo tumatama na sa mga mukha ng mga nakaupong babae, baka naman pwede. Doon sa mga babae din ng mga pulis, yung mga lalaki, doon kayo sa mga lalaki. Ganun kasi nga nirerespeto nila yung spasyo na yun. Tapos sasabihin nyo may nangyayaring may nangyayaring kahalayan dyan sa loob. Mahala yung mga pumasok dyan ng 16 days. Mga hinayo pa kayo. Sige, diretso natin tong kabulbalan ni Bongbong. Each change in leadership promotes the values that give strength to our institutions. It reflects a clear belief that lasting progress is grounded in consistent service, accountable governance, and leadership that never forgets its duty to the people. So allow me to express the gratitude of a nation to the man who has served with strength and with resolve, Police General Romel Francisco D. Marbil. General Marbil, you led the PNP with a compass firmly set on integrity, professionalism, and respect for human rights. In your respect sa human rights. Isang buwan po hindi nakapag-aral yung mga bata isang buwan na hindi nakapag-aral yung mga bata diyan sa JMC dahil sa hukay ng tayo na yan sa heartbeat nakakahanap niya ni General Torre. May namatay po 3, 2 sa Kitbug, tapos 1 po sa compound nung unang pagsugod at nung pangalawa.
May mga nasaktan po, mga minor de edad, mga pinagsisipaan nyo kahit nakapukusas na. Ginigising lang ng matanda yung mga pulis na nakahiga pa kasi magwawalis yung mga miyembro doon sa hinihigaan nilang napakagandang bermuda. Anong ginawa ng mga punyeta? O mga lingkod bayan, to serve and protect, pineper spray yung nanggising sa kanila. Tinadyakan daw kasi yung paa. Putang ina nga arte nyo. Ang training nyo nga para sa mga bala tinadyakan lang kayo sa paan ng pepper spray na kayong mga hayop kayo. Hindi ba ganyan? Tapos putang ina to si Bongbong talaga, napakasinungaling, nuknukan talaga ng sinungaling. Kung ano talaga yung sinasabi niya, lagi mong iisipin yung kabaligtaran. Ganyan yan tao. Sabi ko nga sa inyo, pathological liar talaga itong hinayupak na ito. Stewardship. The PNP became a more people-centered, structured, and regulated institution. People-centered. People-centered? Saan ka makakita ng people-centered na magbubuo ka lang ng rally, dinidisperse ka kagad? Nasa karapatang pantao yung pagrarally. Di ba nakasama yun sa freedom of expression and freedom to assembly? Magbubuo ka pa lang, binubuwag na ng pulis tapos people-centered. Ano pa? You guided our officers to serve with integrity, and in doing so, you restored the people's confidence in Restored the people's confidence? Papaano nyo na-restore yung confidence ng tao? Lahat nga dinidemanda nyo. Di ba pagka binanatan mo si Marbil, didemanda ni Marbil. Pag binanatan mo si Torre, didemanda ni Torre. Di ba ganun kayo? Paano nyo masasabihin na nagtitiwala ang tao sa inyo? Puros kayo demanda sa mga bumabatikos sa inyo. the uniform that the police wears. In moments that tested our resilience from disaster, At saka Bongbong, huwag mo nang lokohin taong bayan. Tatanga-tanga ka talaga. Ang binoto ng mga military, uniformed at mga police personnel, Duterte, nakalagay doon. Ang absentee voting, nanalo, Duterte. Ibig sabihin, ayaw nila sa'yo. Ayaw nila sa kandidato mo, ayaw nila sa'yo. Kung ayaw nila sa'yo, natural, ayaw nila kay Tory na aso mo. Kaya i-expect talaga natin na magkakaroon ng silent protest diyan sa PNP. Kasi yung resulta ng absentee voting, soft kudeta yan. Soft ko yan. Kasi mantakin mo, pinapasweldo nyo sila ng taong bayan. Kayo ang amo nila in a sense na chain of command or command responsibility. Kayo yung sinusunod nila hierarchy. Pero, ikaw mismo na pinuno nila, sinabi mo, iboto yung mga kandidato mo, wala silang binotong kandidato mo. Ibig sabihin, yung tiwala ng pulis at sundalo, wala na sa'yo. Kung wala na sa'yo, papaano ka ngayon makakasigurado na susuportahan nila itong bagong hepe nila? Balita ko, nagja-jogging yan mag-isa, wala daw sumasabay sa kanya. Tas ang dami niya pang nilaktawan ng mga pulis na mas deserving sa kanya. So paano na yan? Kung internally, meron kayong ganyang issue na hindi nyo napasunod na iboto yung mga kandidato nyo, paano susunod sa inyo yan? Kayo nga mismo dyan, hindi kayo nagkakaisa So paano nyo pag-iisahin ng taong bayan? disaster response to crisis management, from general public safety to the conduct of a credible and peaceful 2025 national and local elections, you showed us what a smart, capable leadership looks like. Smart, capable? Smart ba at capable si Marbil? Ang nagsasalita nga sa kanya, lagi na lang si Jean Pardo. Hindi nga makasagot. Paano mo sasabihin na magaling si Marbil kung yung paggamit ng drugs sa kanya hindi addiction? Ang paggamit ng drugs yung iba mayroong economic effect yan. Yung may economic effect, ibig sabihin yung iba nag-overtime lang kaya nagsashabu. So saan ka makakita ng isang PNP chief na supposedly nanguhuli ng addict, ninonormalize yung drugs? Patay tayo dyan.
Sa ilalim ng inyong pamumuno, naging sandigan ng pamahalaan ng kapulisan na sa paghahatid ng tulong, pagbibigay ng proteksyon at pagtataguyod ng karapatang pamtao. Ipinakita ng PNP na walang katumbas ang buhay ng tao. Mga buhay na nailigtas, napaglingkuran at natulungang makabangon. Ha? Makabangon saan? Makabangon saan? Ito naman si Bongbong. Putang na to, gagawa lang ng speech. Puros kalokohan pa eh. Saan naman bumabangon? And for this, General Marbil, we are truly grateful. Oh, pero putya, grateful pero yung mukha mo hindi. You are truly grateful pero yung mukha mo hindi. May grateful bang ganyan? Parang ayaw mo kay Marbil ah. Oh, bakit? Oh, hindi binoto ng mga tao ni Marbil. Hindi nirespeto si Marbil ng mga polis. Hindi binoto yung mga kandidato mo. Plastic ka ah. Oh, Cho, pogi. As we Small bid lips. farewell to a leader who has embodied honor and excellence, we welcome one who is equally competent to lead the men and women of the PNP Police General, Nicolas D. Torre III. Kung hindi, ito, from the bottom of my heart, congratulations, General Torre. You've been through, sabi nga, you've been to hell and back. Just to get this position. No? And nobody deserve it than you. Kasi this government, gobyernong demonyo talaga. At alam naman natin na isinanla mo yung kaluluwa mo kay Satanas. Kaya nakuha mong gawin ang lahat ng kahayupan na ito para lang makuha ka at yung pangarap mo maging PNP chief, mapatupad mo. So you've really earned it. Congratulations.